So mga tol, alam na nga po ng karamihan na sa mga top ranking ng super featherweight si former WBC featherweight world champion Mark Magnifico Magsayo. Sa WBC nga mga tol, nasa pang number 2 spot po siya. Sa WBO, nasa pang number 3 spot. At sa WBA, nasa pang number 5 spot naman po siya. Pero pagdating po sa IBF ranking mga tol sa super featherweight, wala po sa top 15 ranking si Magsayo. Kaya pala wala sa ranking ng IBF super featherweight si Magsayo mga tol. Doon pala siya inilagay ng IBF sa lightweight ranking. Kung pupuntahan nga po natin mga tol ang ranking ng lightweight, nasa pang number 6 spot si Magsayo. So marami nga po ang nagulat ng mga Pinoy fans mga tol. Paano daw nakapasok si Magsayo sa ranking ng lightweight? Hindi pa naman daw ito napapalaban sa lightweight. Pero kung matatandaan po natin mga tol, ang huling laban ni Magsayo noong nakaraang December kontra kay Brian Mercado. Sa lightweight na nga po sila naglaban nun. Tumimbang nga po si Magsayo sa laban na yan ng 133.8 pounds. Habang tumimbang naman po si Brian Mercado ng 134.4 pounds. So lightweight na nga po yan mga tol. Baka pinuposisyon na po si Magsayo ni Sean Gibbon sa lightweight. Once kasi na maging kampiyon si Magsayo sa super featherweight, anytime pwede siyang umakyat ng lightweight. Napapabalitaan din na mukhang malapit na magretiro ang kampiyon sa IBF lightweight na si Vasily Lomachenko. Kapag nagretiro si Lomachenko mga tol, mababakante ang lightweight. At yan yung pagkakataon ni Magsayo na lumaban para sa bakanting titulo. At isa pa mga tol, replacement din itong si Magsayo mga tol kay Lamont Roach Jr. Si Magsayo po ang papalit kay Lamont Roach Jr. kapag umatras itong si Lamont Roach Jr. kay Tank Davis sa laban nila ngayong March 1. Kaya hindi na tayo magtataka mga tol kung bakit nasa lightweight ranking na si Magsayo. Sa kabilang banda naman mga tol, dahil pumalag na si Canelo Alvarez kay Terence Crawford at sa buwan ng September na po magaganap ang laban nila sa Las Vegas, nagbanta nga po agad si Crawford mga tol. Sinabi niyang gugulatin umano niya ang buong mundo na manonood sa laban nila ni Canelo. Ito nga po yung pagkakasabi ni Crawford mga tol. I'm a shock the world watch. The best is yet to come. I had it in my back pocket this whole time. So kumpiyansa nga po si Crawford mga tol na kaya niyang talunin si Canelo Alvarez kahit na aakyat siya ng 2 dibisyon. Dagdag pa nga po sa post ni Crawford mga tol, everything happens for a reason. Remember that. Marami naman po ang nagsasabi mga tol na delikado umano itong si Crawford kay Canelo Alvarez. Iba daw ang lakas ni Canelo at papagpagin lang daw ni Canelo ang lakas ni Crawford. Samantala, pinagtawanan naman po ni Crawford mga tol si Gervonta Tank Davis. Sa post po kasi ni Crawford mga tol, wika niya, I see somebody mad they wasn't invited to the Ring Magazine Gala with emoticon na tumatawa. So si Tank Davis nga po yung tinutukoy dyan ni Crawford mga tol na hindi daw na-invite ng The Ring Magazine Gala. Sa ibang balita naman mga tol, na Oya Inoue, pinakita po yung post niya na bumabaon ng suntok niya. Wika ni Inoue mga tol, 10 araw na lang, laban na daw niya. Magiging maingat daw siya at mag-iingat. Ibig sabihin siguro ni Inoue mga tol, iingatan niya na hindi siya magkaroon ng pinsala. Katulad na nangyari kay Sam Goodman na nag-withdraw sa laban nila dahil nagtamo ng cut. Kaya napalitan si Sam Goodman mga tol ni Ye Jun Kim. At yan na po ang makakalaban ni Inoue sa January 24. So nag-iingat nga po si Inoue mga tol na hindi siya matulad dito kay Sam Goodman dahil baka hindi na naman matuloy ang laban niya pag nagkataon.